Isipin mo to, isang napakahalagang dokumento. Ito yung magpapasya sa kapalaran ng lahat. Sabihin na natin, ito yung kasulatan ng pagmamay-ari, yung title deed sa buong mundo. Okay. Ngayon, isipin mo na yung dokumentong to nakaselyo ng 7 beses at walang sinuman sa langit o sa lupa ang kayang magbukas. Nakatayo ka lang doon, pinapanood mo lahat na sumusubok, pero bigo. Ano kayang mararamdaman mo? Yan mismo yung eksenang bumubugat sa atin sa Aklat ng Pahayag. At ito yung magiging sentro ng usapan natin ngayon. Mula sa mga materyales na pinadala mo, susuriin natin ang isang napaka-spesipikong interpretasyon kung ano ba talaga itong aklat na to. At kung paano siya nawala? Oo, paano siya nawala sa unang may-ari? At bakit iisang nilalang lang sa buong sansinukob ang naging karapat-dapat na buksan ito? At yan ang layunin natin dito. Pagtatagpi-tagpiin natin lahat. Makikita mo kung paanong kumokonekta yung kwento ni Adan sa hardin, yung mga parang kakaibang batas sa lumang tipan, at yung mga pangyayari sa katapusan ng panahon. Hindi lang siya simpleng kwento ng paghuhukom. Hindi talaga. Ito ay isang kwento ng pagbawi. Parang isang cosmic legal drama, no? Kaya samahan mo kami sa malalim na pagsusuring ito. Sige, simulan natin sa mismong eksena sa langit, sa Revelation chapter 5. Inilalarawan doon na nakaupo ang Diyos sa trono niya, tapos sa kanang amay niya may hawak siyang isang balumbon. Isang scroll, no? Oo, isang scroll. May sulat sa loob at labas, tapos sobrang higpit ng pagkakasara dahil sa 7 selyo. At dito na nagsisimula yung tensyon kasi may isang malakas na anghel nagtanong sa buong sanglibutan. Sino ang karapat-dapat na busya ng aklat at kalagi ng mga selyo nito? At anong sagot? Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Walang sinuman sa langit, sa lupa o kahit sa ilalim ng lupa ang nakitang may karapatan. Sobrang lala ng problema. Na si Juan na nakasaksi dito, napaiyak na lang ng todo. Parang sinasabi na, wala ng pag-asa, ganun. Parang ganun na. Hopeless. Teka, dito ako unang nagtaka eh. Kung ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat at hawak na niya yung aklat, ba't hindi na lang niya buksan? Oo nga, no? Pwede naman niyang sabihin, ako ang Diyos, bubuksan ko to, tapos, yun na, tapos ang usapan, di ba? At yan ang isang napakagandang tanong. Dito na kasi pumapasok yung pinakapundasyon ng argumento sa mga source mo. Yung konsepto ng katarungan ng Diyos. Divine justice. Okay. Ang pagtingin kasi dito, hindi siya issue ng kapangyarihan. Issue siya ng karapatan. Issue ng legalidad. Kung pupursahin ng Diyos na buksan yung mga selyo, parang nilabag na rin niya yung sarili niyang batas. Sarili niyang kalikasan. Tama. At ano ang magiging epekto kung gagawin niya yun? Anong masama kung i-override niya yung proseso para sa mas malaking kabutihan? Ayon sa interpretasyong ito, catastrophic. Sobrang lalanganan ng resulta. Kasi kung basta na lang niyang kukunin pabalik yung aklat, parang sinagi na rin niyang walang halaga yung naging desisyon ni Adan noon. Yung free will. Eksakto. At kung walang halaga yung malayang kalooban o free will ni Adan, wala na rin saysay yung free will ng kahit sino. Kung ganon, lahat ng lilikha, mga anghel, mga tao, para na lang silang mga robot. Walang sariling desisyon. Oo. At sa esensya, katumbas yun ang kamatayan ng tunay nilang pagkatao. Kaya yung pagbubukas ng aklat, kailangan dumaan sa isang legal na proseso na isasagawa ng isang taong may legal na karapatan. So dahil sa paggalang sa free will, kailangan ng solusyon na ayon sa batas. Nagsisimula ng luminaw sa akin. Ngayon, pag-usapan natin yung aklat mismo. Ano ba talaga ang laman nito? Ba't ganito siya kahalaga? Sinasabi sa mga source mo na ang aklat na ito ay isang kasulatan ng pagmamay-ari, isang title deed. Parang Torrance title? Parang ganon. Torrance title ng buong sandigha. At partikular, ito raw ang deed sa dalawang bagay. Una, sa buong lupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa pamamahala ni Adan. Okay. At ikalawa, sa mismong katawan ni Adan na gawa sa alabok ng lupa. Ito yung dokumentong nagpapatunay ng karapatan niyang mamahala. Kung ganon, paano to nawala sa kanya? Dito na siguro papasok yung kwento sa Hardin ng Eden, no? Eksakto. Sa simula, si Adan ang katiwala.
Ang batas na sinusunod niya sa pamamahala ay ang batas ng pag-ibig. Ang resulta, lahat ng nilikha nasa perpektong kaayusan. Masaya, lahat. Oo, masaya. Pero nung pinili niyang suwayin ang Diyos, ayon sa pananaw ng mga source mo, nagkaroon ng isang legal na transaksyon. Para siyang ibinenta ang sarili niya at yung karapatan niya sa kasalanan. Naging alipin siya nito. Grabe. Kung iisipin mo, yung isang desisyon lang na yun pala ang pinagmulan ng lahat ng paghihirap. So ano yung mga direktang epekto? Nawala yung title deed, tapos anong nangyari sa lupa at sa katawan niya? Dahil nawala sa kanya ang karapatang namahala, isumpa ang lupa. Nagsimulang tumubo yung mga tinik at dawag, simbolo ng isang mundong hindi na sumusunod sa kanya. Ah, okay, gets ko. At yung katawan niya, na dapat sana ay hindi mamamatay, nagsimulang dumanas ng pagkabulok. Kamatayan, pabalik sa alabok. At dahil may vacuum sa pamumuno, may pumalit, Si Satanas. si Satanas, na tinawag na prinsipe ng sanlibutan ito. So yung batas ng pag-ibig na sinabi mo kanina, napalitan. Napalitan ito ng tinatawag sa mga materyales mo na batas ng malakas, law of the jungle, kung saan yung mas malakas, siya ang nabubuhay, siya ang nangingibabaw. Ito siguro yung dahilan kung bakit sinasabi sa Biblia na ang buong sanglilika ay humihibik at naghihirap hanggang ngayon, no? Oo, parang nag-aabang na mapalaya mula sa pagkakaaliping to. Kung ganyang kalaki yung problema, parang imposible nang ayusin. Paano mo babawiin ang isang bagay na legal na nawala sa iyo? Hindi mo pwedeng agawin na lang. At dito na ipinapakilala ang isang napakagandang konsepto mula sa batas ng Israel. Sa mga sources na binigay mo na malinaw na may impluensya mula sa Korean theological perspective, laging lumalabas itong term na Kiyop Murulcha o Giyop Murulcha. Kiyop Murulja. Ang katumbas niyan sa Ingles ay Kinsman Redeemer. Kinsman Redeemer? Parang narinig ko na yan. Ano bang eksaktong ibig sabihin yan? Ang Kinsman Redeemer ay isang malapit na kamag-anak na ayon sa batas ni Moises ay may dalawang pangunahing tungkulin. Una, may karapatan siyang tubusin o bilhin pabalik yung ari-arian ng isang kaanak na naghirap. Okay, parang isalba yung lupa ng pamilya. Tama. Pangalawa, tungkulin din niyang pakasalan yung biyuda ng namatay na kaanak para maipagpatuloy ang pangalan ng pamilya. At may mga halimbawa nito sa mga source natin, di ba? Para mas klaro. Oo, may dawang malinawng na halimbawa. Una, si Propeta Jeremias. Isipin mo, malapit nang sakupin ng Babylonia ang Jerusalem. Wasak na ang bansa. Pero sa gitna ng lahat ng yon, Anong diawa niya? inutusan siya ng Diyos na bilhin ang bukid ng pinsan niya. Sa tingin ng iba, parang ang sama-samang investment, di ba? Pero hindi ito tungkol sa pera. Ah, isa itong simbolikong kilos. Tama, isa itong deklarasyon ng pag-asa. Ipinapakita nito na kahit gaano kadilim, may pangako ang Diyos na darating ang araw na muling matutubos at maibabalik ang lupa sa mga tunay na may-ari. Isang garantiya. Isang garantiya ng pagpapanambalik. At yung pangalawang halimbawa, yung kwento ni Boaz at Ruth. Ito yata ang pinakaklaro sa lahat. Ito talaga ang pinakamalinaw na larawan. Sa kwentong yan, si Elimelech na namatay sa ibang lupain at nawala ng mana, siya yung sumisimbolo sa unang Adan. Siya yung nawala ng lahat. Oo, ngayon may isang kamag-anak na mas may karapatan sanang tumubos sa lupa. Pero tumanggi siya. Ang dahilan niya, masisira ang sarili kong mana. Sandali, ang lalim niyan. So, sino o ano yung kamag-anak na tumanggi? May simbolismo ba yun? Meron. Ayon sa interpretasyon sa ating source, ang kamag-anak na ito ay sumisimbolo sa batas, ang Law of Moses. Ang batas? Paanong nangyari yun? Kasi ang batas, bagamat banal at mabuti, hindi kayang magligtas o magbalik ng nawawala. Ang kaya lang nitong gawin ay ituro kung nasaan ang problema. Sasabihin niya sa'yo, "Uy, may kasalanan ka," pero hindi kanya kayang palayain. Eksakto. Kaya tumanggi ito dahil hindi nito kayang tuparin yung kailangan para sa pagtubos. Wow, at dyan na pumasok si Boaz. Diyan na pumasok si Boaz. Bilang isa ring malapit na kamag-anak, siya ang humakbang at tumubos sa lupa. Siya ang simbolo ng huling Adan, si Jesus. Okay? At
Pansinin mo itong napakagandang detalye. Si Boaz ang nagbayad ng halaga para sa lupa, pero yung titulo ibinalik sa pangalan ng pamilya ni Elimelech. Hindi niya inangkin para sa sarili niya. Naikonekta naman sa source sa isang napakagandang pangungusap. Ang kordero ang nagbayad, pero ang pamamahala ay ibinalik sa mga martir. Eksakto. Ang bayad ay galing kay Kristo, pero yung nawalang karapatan ni Adan na mamahala, ibinabalik sa sangkatauhan. At sino yung kumakatawan sa sangkatauhang to? Yung mga martir na saksi. Oo. Sila yung mga nanindigan sa pananampalataya hanggang kamatayan. Sila yung nagpapatunay na karapat-dapat ng muling pagkatiwalaan ng sangkatauhan ng pamamahala sa ilalim ng Diyos. Okay, so kung si Boaz ang template, parang may checklist na tayong sinusundan para malaman kung sino ang kwalifikadong maging redeemer, yung magbubukas ng aklat. Tama. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang malakas, kundi kung sino ang pasok sa mga legal na kwalifikasyon. May tatlong pangunahing kwalifikasyon na binabanggit sa mga materyalismo. Una, dapat siya ay isang nagtagumpay. Sa Korean, iginja o iginja. Ibig sabihin, Isang taong nabuhay sa mundong ito, pero hindi kailanman nagpatalo sa tukso o sa kasalanan. Perpekto ang pagkamasunurin niya. okay, una yun. Pangalawa, hindi sapat na nagtagumpay lang siya, tama? Kailangan din niyang magbayad para sa kasalanan ni Adan? Oo, dapat siyang mag-alay ng sarili niya bilang pantubos para mabayaran yung pagkakautang at mabawi yung nawalang mana. Kailangan may dumanak na dugo, inganga. At ang pangatlo, na parang siyang pinaka-critical sa konteksto ng kinsman redeemer? Ito yon. Dapat siya ay kamag-anak ni Adan. Kailangan siya ay isa ring tao, kadugo ng sangkatauhan. Kung hindi, wala siyang legal na karapatang tubusin ang mana ng kanyang kaanak. Parang sa pamilya, di ba? Hindi pwedeng yung kapitbahay ninyo ang mag-claim ng mana ninyo. Kailangan kadugo ka. Ganun na nga. So kung pagbabatayan natin yung tatlong kwalifikasyong yan, malinaw kung bakit si Jesus lang ang tinuturong karapat-dapat. Isa-isahin natin. Una, bilang huling Adan, naging kamag-anak siya ng sangkatauhan nung siya'y magkataong tao. Check. Check. Pangalawa, nabuhay siya ng walang kasalanan. Siya ang nag-iisang tunay na nagtagumpay. Check. Check. At pangatlo, yung kamatayan niya sa krus. Yun ang nagsilbing kabayaran ang pantubos para sa kasalanan ni Adan. Tinupad niya ang lahat ng kahingian. Triple check. Ang kwalifikasyon. Tama, hindi sila kamag-anak ni Adan, hindi sila tao. Kaya wala silang legal na karapatan maging kinsman redeemer para sa atin. Ang buong proseso pala ay sumusunod sa isang banal na kautusan. Hindi pwedeng daanan sa shortcut. Kailangang dumaan ito sa isang karapat-dapat na kagapamagitan na tumutupad sa lahat ng hinihingi ng katarungan ng Diyos. So, sabihin nating napatunayan ng si Jesus ang karapat-dapat. Siya ang kordero. Ano na ngayon? Anong mangyayari kapag sinimulan na niyang buksan yung mga selyo? Ano ba talagang ibig sabihin ng pagbubukas na yon? Ang pagbubuksan ng mga selyo, ayon sa mga sources, ang siyang hudyat na magsisimula na ang isang malawakang proseso ng pagpapanumbalik. 4 na magkakaugnay na kaganapan ng resulta nito. Okay, ano ang una? Una, ang pagpapanumbalik ng katawan. Ito yung tuluyang paglaya ng sangkatahuan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Ito yung pangako ng pagtanggap ng bago, espiritual na katawan. Yung hindi natatabla ng sakit at pagtanda. Oo, yun na yun. Pangalawa, natural lang na kung naibalik ang katawan, isusunod ang kapaligiran nito. Tama ka. Ang pangalawa ay ang pagpapanumbalik ng lupa. Ito ang pagbabalik ng pamamahala sa lupa sa sangkatahuhan na kinakatawan nga ng mga martir na saksi. Aalisin na yung sumpa. Matatapos na yung batas ng malakas? Matatapos na. Pangatlo, medyo technical to. Ang pagtatapos ng 70 linggo. Ito yung galing sa aklat ni Daniel. Paano ba natin ito sisimplihan? Isipin mo na lang na ito yung master timeline ng Diyos para tapusin ang problema ng kasalanan. Okay, isang timeline? Oo. Ayon sa interpretasyon sa source mo, may itinakdang 70 linggo. Natapos na raw ang 69 noong unang pagdating ni Kristo.
Tayo ngayon, kasalukuyan daw tayong nasa isang mahabang puwang o gap. Nasa gitna tayo ng ika-69 at ika-70. Tama, ang pagbubukas ng mga silyo ang magsisimula nung huling 1 linggo, ang grand finale. At ang pang-apat na parang siyang sukdulan ng lahat. Ito ang dakilang araw ng pagtubos sa cosmic scale. Ang tawag dito sa source ay Taesokjo o Daisokchu. Hindi lang ito paglilinis sa kasalanan ng tao. Ano pa? Ito raw yung ganap na pagpeperpekto sa malayang kalooban o free will ng buong samlilikhan. Naalala mo yung pinag-usapan natin kanina? Oo, yung tungkol sa mga anghel din. Yon. Ito yung punto kung saan ang free will ng lahat ay magiging ganap ng matatag sa kabutihan. So may proseso ito. Hindi siya isang bagsakan lang. Oo, may proseso. Sinasabi sa source na kapag nabuo na yung takdang bilang ng mga martir na saksi, mapupuno raw ng insenso yung dambana sa langit. At yung insenso ay... Yun ay sumisimbolo sa mga panalangin ng mga banal sa loob ng libong-libong taon. Wow! At kapag napuno na, yun na ang hudyat. Yun na ang hudyat, bubuksan na ang mga selyo. At yung pagbubukas ng bawat selyo magdudulot ng mga pangyayari sa lupa, yung 7 trompeta at 7 mangkok ng paghuhukom. Para sa mga hindi nagsisi. Oo, kasunod nito ang unang pagkabuhay na mag-uli at sa pinakahuli, pagkatapos ng lahat ng paglilinis, itatatag na ang bagong langit at bagong lupa. Kaya pala, ang pagbubukas ng aklat ay hindi lang simpleng paglalabas ng mga kalamidad. Ito yung pagsasagawa ng isang legal na pagbabawi. Ito ang pagpapatupad ng title deed na matagal nang nakaselyo. Kung babalikan natin, ang aklat na may 7 selyo, base sa pagsusuring ito, ay hindi lang kwento ng isang nakakatakot na katapusan. Hindi talaga? Ito ay kwento ng isang legal na proseso ng pagtubos tungkol sa pagbawi sa isang nawalang mana at sa huli, ito yung sukdulang pagpapatunay na ang Diyos ay parehong makatarungan at pagmamahal. Ipinapakita nito na hindi niya binabaliwala ang sarili niyang mga prinsipyo, sa halip tinupad niya ang lahat ng legal na kahingian sa pamamagitan ng isang karapat-dapat na tagapagtubos. Para maibalik ang lahat sa orihinal na disenyo habang iginagalang pa rin ang malayang kalooban ng kanyang mga nilikha. At narito ang isang huling kaisipan para sa iyo na nagbabalik sa sinimulan natin. Naalala mo ba yung sinabi natin kanina na ang pagtubos ay hindi lang para sa tao, kundi may epekto rin sa mga anghel? Oo, na kung puwersahang binuksan ng Diyos ang aklat, mawawalan din ng saysay ang free will nila. Eksakto. Ang buong prosesong ito ng pagtubos kay Adan at sa kanyang lahi, hindi lang pala para sa sangkatauhan, sinasabo rin sa interpretasyong ito na ito ang paraan para maging perpekto at ganap na matatag ang malayang kalooban ng mga anghel. Paanong nangyari yon? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng sukdulang pag-ibig at katarungan sa krus at sa mga huling araw, inaalis nito ang anumang posibilidad na magkaroon pa ng isa pang paghiming magsik sa langit sa hinaharap. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito. Paano binabago ng pananaw na ito ang pag-unawa mo sa konsepto ng kaligtasan na marahil ang krus ni Kristo at ang lahat ng kasunod nito ay hindi lamang isang plano para iligtas ang tao mula sa impyerno. Marahil ito ay isang kaganapang may epekto sa buong sansinukob na naglalayong gawing perpekto at tiyak ang katapatan ng lahat ng nilikhang may malayang kalooban, maging tao man o anghel, para sa kawalang hanggan.